Guys, hindi lang basta nalungkot si Ginebra coach Tim Cone sa pagkatalo ng Gin Kings kontra sa Meralco. Kakaiba raw ang kanyang naramdaman na for the first time ay natalo ang Ginebra sa isang best of 7 series. Masyado raw siyang affected sa naramdaman ng mga Ginebra fans na labis na umasang sila ang sasalta sa finals. Samantala, nagpasalamat si Nenad Buccini, tsakupuna ng Barangay Ginebra, dahil sa mahirap na labang dinala ng mga ito sa Bolts. Malaki raw ang maitutulong ng experience nila sa Ginebra sa pakikipagsagupan nila sa SMB para sa kampyonato. Sabi naman ni Luigi Trillo, malaki raw ang kanyang respeto sa SMB, ngunit malaki rin daw ang kanyang tiwala sa kanilang mga players. May sapat daw silang kakayahang tapatan ang Beermen. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming first time ang nangyari sa Meralco sa conference na ito. Una, first time nilang tinalo ang Ginebra sa isang best of 7 series. Pangalawa, sa 14 years nila sa PBA mula nang mabili ang prangkisa ng Santa Lucia, first time nila ngayon na aakyat sa All-Filipino Conference Finals. Pangatlo, first time din nila na makakalaban ang SMB sa finals. June 5 magsisimula ang best of 7 final series sa pagitan ng Meralco at SMB. Inamin ni Junmar Fajardo sa kabila ng maraming championship under his belt at sa kabila ng pagiging 7-time PBA MVP, ay kinakabahan pa rin daw siya sa napipintong pakikipagharap nila sa Bolts. Matapos magpamalas ng magandang laro sa semifinal series kontra sa Ginebra, inaasahan na muling sasandala ng Meralco ang kanilang rookie bigman na si Brandon Bates. Siya ang naging susi ng Meralco para pigilan ng Ginebra bulldozer na si Christian Standhardinger. Nahirapan kay Bates ang two-time best player of the conference Ginebra bigman at nang ma-check ito ng Meralco rookie, napilay na ang opensa ng Ginebra. That's why ang Meralco ang narito ngayon sa finals. Sinabi ni Junmar Fajardo, bilib daw siya sa galing ng Meralco rookie at nakikita raw niya may malaki itong potensyal. Lalo pang huhusay si Brandon Bates sa susunod na mga conference. Isa pang inaasahan ni Junmar na makakabanggaan sa ilalim ay si Raymond Almasan, another big man ng Meralco. Isa si Almasan sa bumantay at nang inis kay Standhardinger. Dito sa final series, inaasahan isa ito sa magtatangkang pigilan ang 7-time PBA MVP. Noon pa sinasabi ang Philippine Cup ay paboritong conference ng SMB. Sila ang hari sa All-Filipino Conference dahil na rin nga kay Junmar Fajardo. Ngunit hindi yan iniisip ni Coach Luigi Trillo. May sapat daw silang piyesa para tapatan ang powerhouse SMB. Gusto rin daw nilang maibulsa na ang magiging unang kampyonato ng kanilang prangkisa. Samantala, kung naging masakit sa mga player ng Ginebra na napatalsik sila ng Meralco sa best of 7 semifinal series, mas naging masakit daw iyon kay Coach Tim Cone. Naramdaman daw niya ang kabiguan ng mga loyal Ginebra supporters na umasang ang Gin Kings ang haharap sa SMB sa finals. Ito rin daw ang inasahan ni SMC Sports Director Al Francis Chua, an all SMC team sa pinale. Ngunit binigo sila ng Meralco. Malaking araw ang pagka-disappoint ni Boss Al Francis Chua kaya inaasahan ng malaking pagbabago sa lineup ng Ginebra. Tiyak na magkakaroon ng masinsinang pag-uusap ang Ginebra team governor at team manager at si Tim Cone para pagplanuhan ang gagawing mga pagbabago. May mati-trade ba? At sino ang i-retain? Masakit ito sa mga Ginebra fans at pati na sa channel na ito dahil sa simula pa lang ay inaamin naman natin Ginebra supporter tayo. Pero pag talo, aminin natin ang pagkatalo. Ganyan naman talaga ang sports. May panalo, may talo. Ang isang bagay na nakakatuwa sa kabila ng mga kabiguang pinagdaraanan ng kupunang ito ay lalo pang nadadagdagan ang kanilang mga fans. At idadagdag ko, sports ang mga fans ng Ginebra. Hindi nagre-resort sa mga bastos at walang modong pambabas kahit natatalo. Pero may isang grupo dyan, wag na nating banggitin kung sino-sino, pero
para maipagtanggol ang kanilang team ay sari-saring paninira at walang modong comment at post ang ibinabandera sa social media. Ito yung mga keyboard warriors na kung magsalita ay parang hindi naturuan ng magulang. Huwag na natin silang gayahin. Talo tayo ngayon, huwag na tayong mga tuwiran. Si Scottie Thompson na nga ang nagsabi sa kanilang semifinal series na umabot ng Game 7 ay nanalo ang mas mahusay na team. Kaya nga maraming beses nating binati ang kupunan ng Meralco. Ang matitinong fans ng Ginebra ang dahilan kung bakit masakit daw ang pagkatalo nila sa Bulls pagtatapat ni Coach Tim Cone. Ito yung mga fans na hindi nang iiwan. Ito yung mga fans na hindi balimbing. Ito yung mga fans na hindi nagsasabing maglalagari ng lieg pero hanggang anglas lang pala. Tayo ang mga fans na kahit natatalo ang ating team ay nananatiling maginoo at di kinakalimutan ang pagiging mabuting tao. Coach Tim Cone at sa buong team ng Barangay Ginebra, narito lang kaming mga supporters ninyo na hindi kayo iiwanan sa tagumpay man o kabiguan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Salamat sa iyo, 3J Torin Motovlog. Welcome to the club, idol. Shout out sa iyo. Sa iyo rin, Alan Bartolome, parang nahuhulaan ko na kung sino ang 5 gusto mo. Kay Rosemary Juan at kay Bia, shout out sa inyo maglola. Sa iyo rin, Efren Mendoza Kabayan. Oo, natalo tayo, bawi next time, idol. Kay Josie Casilaw, okay lang sa kanya, at least mayroon pang next conference. Kay Michael D, hanggang dulo ito, Ginebra supporter ito. Kay sayo rin, Joy Lingon, ganyan din siya, NSD. Jose Rodrigo, siguro nga. Sayo rin, Rino Baral, shout out. Sayang, hindi yun ang style ni Tim Cone. At sa iyo, Carlos Rojas, tama ka sa iyong obserbasyon. At sa iyo rin, Jeff Sapphire, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.